Okay, so Wednesday, Real Talk 101, episode 63. February 28. So, meron na naman tayong pag-uusapan. Sa gustong magpa-ritual, magpa-reading, ay mag-message na po kayo. Para maset ho natin kasi papunta na tayo ng first Friday, no? At saka sa mga negosyo, pangtanggal ng kamalasan, etc., etc. Ngayon, kuha tayo dito isa. Self-love. Tikak. Alam nyo, di ba? Kung napapansin ninyo, lahat-lahat kasi, si Phoenix Heart, the type of Phoenix na peacock style siya. So, that's the self-love. Babasahin ko muna. You will find great power in focusing on the positive aspects of yourself, that which makes you indefinably unique and beautiful. And there are deep wells of untapped inner power in letting go of negative self-talk. So, ibig sabihin nito, kasi masyado tayong umaasa na may mga taong magmamahal sa atin, may tao tayong masasandalan sa bawat problemang dinadanas natin. Pero ngayon sinasabi ni Universe, no, matuto kang mahalin ang sarili mo bago ang ibang tao. Pahalagahan mo ang sarili mo bago ang ibang tao. Which is true. Kasi kung ikaw yung breadwinner sa buhay, sa pamilya ninyo, pag may sahod ka, sahuran mo muna sarili mo bago ka magbigay sa ibang tao. Kasi paano ka pa makaka-move on sa susunod na mga payday kung wala kang pamasahe, wala ka ng pangkain, 'di ba? Kung ito na may patungkol sa isang relasyon, unahin mo ang sarili mo. Kung sa tingin mo lagi kang niloloko, inuuto, no, lagi kang kinukuhaan na lang ng pera. Yung gagawin mo doon is unahin mo sarili mo. I-cross-examine mo sarili mo, tama pa ba ito? Na kahit alam ko na hindi na tama ang ginagawa niya, magbibigay pa rin ako. 'Di ba? That's the real talk right there. Kasi hindi siya ang tawag dito. Yung pagbibigay mo ng pera, regalo, luho sa kanya ay hindi siya way of showing the person that you love them. Pagbibigay mo sa kanila dahil takot ka na iwanan ka, takot ka na matalbugan ka ng iba, takot ka na baka mawala siya sa'yo. Kaya lahat ginagawa mo. Alam mo, mas maganda pa, real talk, yung katamtaman lang yung effort mo, basta ang mahalaga give and take kayo. Kesa naman yung isa, take lang ng take, yung isa give lang ng give. Di bias, di ba? Ang pangit naman, kahit sabihin natin sa mag-asawa, may mga husbands na nasa bahay kasi overseas yung asawa. So, inaayos nila yung mga anak nila, di ba? Inaasahan ng overseas workers na aayusin mo at aalagaan mo lahat ng pinaghirapan niya. Una doon is yung pagkain, yung pangangailangan ng mga anak, hanggang sa siguro makaroon ng pondo, pang-ayos ng bahay, pambili ng appliances. So, vice versa, kung ikaw din naman yung wife, and then yung husband mo nagtatrabaho overseas or sa ibang province, wag mo ring sayangin ang pinaghirapan niya. Kasi hindi habang buhay healthy siya. Hindi habang buhay kaya niyang mag-overtime para ibigay ang luho mo. So, kasi sa katotohanan, real talk lang mahirap maghanap ng pera. Sinasabi ko ito, mas madali pang magmahal, no? Mas madali pang maghanap ng taong mamahalin kesa maghanap ng pera. Kasi yung pagmamahal kahit saan, kahit kailan, pwede mong mapulot ng libre. Pero ang pera, never kang makakatanggap ng pera or makakakuha ng pera na hindi mo paghihirapan at walang kapalit. Let's say sa ibang babae, no? Iiwanan nila yung legit nilang mahal kapalit sa isang lalaki na magbibigay ng luho nila, 'di ba?
So, yung lalaki na yon, hindi ka rin naman bibigyan ng lahat kung wala siyang kukuning kapalit. So, nasaan doon yung self-love? 'Di ba wala? Kasi yung self-love kasi is a power that you focus on your positive end. So, kapag sinasabi real talk positive end, wala kang gagawin yung ikakasama ng loob ng taong mahal mo. Ikakasama ng loob ng taong inaasahan mo or umaasa sa'yo. So, kapag ikaw yung tipo ng tao na tawag nito, nasasaktan ka dahil iniwanan ka, yung gagawin mo, maghahanap ka para ipakita sa kanya na meron ka ring iba. Hindi. Kasi hindi maganda yung ganon. Mas maganda pa na kapag ikaw yung tipo ng taong iniwanan ka, mag-focus ka sa sarili mo. That's the real talk right there. This is the self-love that I am referring, na pagandahin mo buhay mo, ayusin mo buhay mo. No? Kung ano man yung mga pagkukulang mo sa sarili mo noon, nung kayo pa, punan mo ngayon. And then kung darating ang panahon na magkatagpo kayo, mag-cross ang landas nyo, magkabalikan man kayo, then you have to set and put that boundary between the two of you, na heto na ako ngayon. Hindi na ako katulad ng dati, na nauuto mo, no? Naiisahan mo, naluloko mo, pinapaiyak mo lang. Hindi na ako ang katulad ng dati na iiyak lang sa isang sulok. No? At magmamakaawa, maglululupasay, magluluhod, 'di ba? May mga ganun talaga. And then ang hirap, lalong-lalo na siguro kung nandun sa punto talaga real talk na may mga involved na anak. Pero kahit sino sa dalawa na mag-asawa, kung magkakaroon man kayo ng desisyon na maghiwalay, no, pwede niyo naman gampanan yung pagiging magulang ninyo sa mga anak ninyo. Kaysa naman magsama kayo na nakikita ng mga anak ninyo, araw-araw may problema, araw-araw may mga away, sumbatan, ganito, ganyan. And that's the real talk right there. Again, sinasabi dito, hayaan mo ang inner power mo. I-let go mo lahat ng negative. Dahil kailangan mong unahin ang sarili mo. 'Di ba? Ang daming overseas worker, ang daming breadwinner na ang laki ng kinita. Pag uwi nila ng Pinas, yung iba pag uwi sa bahay, wala ni isang napundar. Walang natira. Ubos, simot. So, self-love. Sa mga tamad, they deserve not to receive help. Yun, that's a direct point right there. So, tulungan nyo akong i-share, repost lahat ng videos ko para marinig at malaman ng tao. Mapausapin pag-ibig, pagmamahal, trabaho, kapatid, whatever functions that you have in life. Bawal na abusuhin ka. Kasi lahat ng panahon na lumipas at lahat ng pagod, pawis, dugo, na sinayang mo or ginamit mo para makapag-ipon ka, hindi mo na maibabalik yon. And then pagdating ng tamang panahon, real talk, na may edad ka na, hindi ka na pwedeng kumayod pa. Kasi yung company, they have the age limit, they have the pre-qualifications. So yun yung pakakatandaan ninyo. Sa mga anak, huwag mag-abuso. Sa pamilya na overseas, huwag din kayong magyabang, lalong-lalo na kung hindi nyo rin alam kung gaano kahirap at ang pagod na dinadanas ng mga overseas workers ninyo. Sa mga relasyon, well, good luck sa inyo. Ingatan nyo, kasi kapag yan nahuli kayo, hindi na rin kayo babalikan at hindi yan magdadalawang isip, tatalikuran ka, walang lingunan. Okay? So, that's the real talk right there. Find the great power within yourself and focus on your goals. And yun na. Kung gusto mo magpa-reading, magpa-ritual, message lang po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun na, message nyo na ako. Thank you so much. Bye!